Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Pro Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Timeless reading tayo. Anytime pwede itong maganap. Kung sa simula na napanood mo to, maaaring doon pa lang magaganap. Ganon. Basta timeless reading siya. At kuhanin din natin, isama na natin yung taong nakakonect sa'yo. Tingnan natin. Tao na nakakonect kay Libra, maaring kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Ano ang nararamdaman mo kay Libra? Tao na nakakonect kay Libra. Ano ang nararamdaman mo kay Libra? Tao na nakakonect kay Libra. Ano ang nararamdaman mo kay Libra? Maaring tayo is vice versa. Kasi minsan vice versa ang lumalabas. Walang gender tayo. Wala ring edad. Matanda, bata ka man, anong edad mo, anong gender mo man. Okay. Tao na nakakonect sa'yo. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius. Also this sa Leo, no? Andito rin si Cancer. Siyempre, Pisces, Cancer, Scorpio. At andito rin si Virgo. Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Kung sino man siya, kung ano mang element siya, kasi andito rin kasi si Wheel of Fortune, no? Andito rin yung Taurus, andito rin yung si Aquarius, si Leo, ganyan. Okay. Tao na nakakulik sa'yo, ano nararamdaman niya sa'yo? Kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, no? Kung kayo is nagkahiwalay, iba dito family ha. Family, iba sa inyo is friend or kasama sa trabaho. No, nararamdaman niya sa'yo. Yung iba sa inyo kasi in this relationship, either ikaw ang may karelasyon o may pamilya or siya ang may pamilya. No? Maaring na nagkakaroon ng third party sa iba sa inyo, no? So nakita ko dito. Nararamdaman niya sa'yo is maaring iba sa inyo matagal na kayo nito eh. Kung handun yung maaring nahandun yung katagal. Siguro nararamdaman niya sa'yo is kung kayo is magkahiwalay Kung kayo is magkahiwalay, itong taon na to, nararamdaman niya is handoon yung sitwasyon na nagkaroon ng frustration dito sa relationship na to. No? Maaring sinasabi nito na hindi siya totally, or ikaw na nakapokus in this relationship eh. Maaring may iba pa siyang pinupukusan dito sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng cheating. No? Maaring sa kaibigan mo rin, may mga tao na pinagchichismisan ka at chinichit ka, niloloko ka, dinadaya ka. Ganun din sa relationships, o sa kasama mo sa trabaho, sa relasyon din, no? Nagkaroon ng cheating, nagkaroon ng frustration, nagkaroon ng maaring third party, no? Dito sa sitwasyon, nagkaroon ng kanya-kanyang direction. As in, separation na nagkaroon ng separation. Kasi may nakita kong umalis. And then, kung kayo is in a relationship, may pag-cheat din. No? Maaring yung isa is napopokus sa ibang sitwasyon or yung isa sa inyo is may nililihim o nagsisinungaling. Sa nakita ko dito. Kuhanin ko pa Maaring nagkaroon ng kung kayo is magkarelasyon, sana hindi ka nag-separate, Kung kayo is magkarelasyon ito kasi ibig sabihin there's a burden situation sa inyong dalawa in this relationship. May burden. No, merong sitwasyon na nagbe-break ng promises niya, no, in this relationship. So nakikita ko dito. And then also maaaring nagkakaroon ng conflict, no, sa inyong dalawa. Yun ang nakikita ko dito. O sa tahanan, nagkakaroon na maaaring paghihigpit or maaari din na
na, yun nga, sabi ko sa'yo na nagkakaroon ng either nagkakaroon ng pagkokontrol sa emotions ng isa o nagkakaroon ng isa is may pinupukusan. Iba yung target. Ibig sabihin, hindi siya nakatarget sa totoong relasyon niya. Nakapokus man siya, pero mas napofocus siya sa ibang situation. Kung nagkakaroon ng third party ha. O sa ibang gusto niyang gawin. Kung kayo is single, sa nakikita ko dito, in a divine timing, may darating sa buhay mo. No? Pero, sinasabi dito, kailangan ka lang daw maging handa. Huwag ka magmadali. You need to trust. Mag-trust ka daw sa intuition mo dito, sa nakikita ko dito. Maaaring may makikilala ka na a person na who is in a distance. Maaaring nakakilala mo na siya o kaya makikilala mo pa lang siya. Maaaring nasa ibang bansa siya o nasa ibang baryo. Ang nakikita ko sa kanya, hindi mo siya kilala. Hindi mo pa siya kilala. Maaaring makikilala mo siya in a party or sa kaibigan ng kaibigan, mga ganyan. Kung kayo single pero wag ka daw agad magmadali. Magtiwala ka talaga sa sarili mo, sa intuition mo, sa instinct mo, para hindi maganap yung tulad ng dati. Ano ang parating kay Libra? Kung sa relasyon kayo maaring nagkakaroon ng paghihigpit o problema with comes sa money or there's a burden situation, ganyan. Nagkakaroon ng may mga unexpected, ako na nakikita, unexpected change when it comes a relationship. Kung sasabihin mo sa akin na mag-growth ba ate? Dito hindi ko pa nakikita. Kumbaga, kung sasabihin mo na forever kayo, hindi ko pa nakikita na forever itong relasyon na to. Kasi kung kayo naman. Anong parating? Anong parating kay Libra? Kung nagkakaroon mo ng promises, hindi ko nakikitang matibay yung promises na yun. Sana hindi dumating yung time na magkanya-kanya kayo ng landas. Okay. Anong parating kay Libra? Timeless reading tayo ha. Yung iPad ko. Ay, nakisama. Parating sa'yo, magkakaroon ka daw ng disappointment or magkakaroon ka ng, teka lang, kuhanin ko. Ano po ito? Dalawa siya. Tama. Okay. Yung iba sa inyo, maaari makaka-receive kayo ng text message, no? Or makaka-receive ka ng information or may mga malalaman ka. Ikuhanin mo lang doon. Pero ang nakikita ko dito is, or may mga idea ka na gusto mong gawin. Maaring gano'n. You want to create something into your life, pero mapanghihinaan ka ng loob. Ganyan. Merong mga sitwasyon na madi-disappoint ka. May mga sitwasyon na pwede siyang mag-failed. May mga sitwasyon na iisipin mo. May mga sitwasyon na sana hindi mo pagsisihan. No? Yan. Yun na nakikita kong parating sa'yo. May mga sitwasyon na magkakaroon ka siguro ng isolation o pag-iisipan mo, no, na mga gusto mong gawin this time. Pero nakikita ko dito, medyo mapanghihinaan ka ng loob. Ganyan. Ibig sabihin, maaring hindi mo ma-pursue o hindi mo magawa yung idea, yung mga gusto mong mangyari. Kasi, napanghihinaan ng loob yung nakita ko dito. Ay, teka lang. Ano yung throat chakra ko? Sorry Also, parating sa'yo, sadness no? Ang nakita ko sa'yo dito, siguro, loneliness, or magkakaroon ka ng pagpapabaya. Maaari may mga mapapabayaan ka na idea na mga gusto mong gawin,
ganyan, sa iba sa inyo, o may mga mapapabayaan, as in anything, something may pagpapabaya, na maaaring hindi mo mapagkilusan o hindi mo magawa, ganyan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. May nakikita rin ako dito na maaaring may taong magsosorry. Iba sa inyo makaka-receive kayo ng text message or communication. Tulad ng sabi ko kanina, maaaring may tao dito na maaaring mag-sorry o mag-sorry. Maaaring mag-sorry sa iyo dahil sa nag-fail ng isang bagay o may mga bagay na hindi naging maganda. Yan. Either iparamdam niya sa iyo or magsasalita siya sa iyo. Yun ang nakita ko. And also, may tao daw na maaring may tao dito na ayaw makipag-cooperate sa iyo. Maaring ito is mas bata sa iyo o kaya kapatid mo, pamangkin mo, ganyan. O hindi yung situation na may taong magsisinungaling eh. May taong magsisinungaling. May tao na magiging hot temper. Siguro it's a moody type itong tao na to sa nakikita ko dito. May tao na palagawa ng ikaka-disappointment mo, mga ganun, na ikakalungkot mo. May ganun ako nakikita dito. Sana hindi, siguro hindi naman kayo lahat to. Sa tingin ko hindi kayo lahat. Siguro, tapos na to, ganyan. Kuhanin ko pa. Iba dito, related to kapatid, anak, pamangkin, bata. Ganyan. O kaya din yung iba sa inyo is may taong magiging masungit o magsusungit. May tao na magagalitin. Siguro nga moody type to. Yun na nakikita ko. May tao na maaring may mga sitwasyon na mamamanipulate ka o may magmamanipulate sa'yo. Ano ba yan? Tumutuloy yung pawis ko. Nasa taas kasi ako eh. Sa iba ganun. O magkakaroon ng pagsiselos. Pari ko makakaramdam pa ng selos. Diba? Or may taong magsiselos. Ganyan. Malit man o malaki to, ganyan. May tao dito na makasarili. Ganyan. May tao na maaring maghahari-harian, lalo na pag bata yun, di ba? Hindi, ganito, gusto ko, ganyan. Di ba? May mga ganun kasing sitwasyon. May tao na magmamatigas. Or kaya magkakaroon ng insecure. May taong may insecure. Lalo na kung ang bata sa inyo o ang anak mo 3 o 2 tapos ang feeling ng isa sa isa ka lang nakapokus. Siyempre, maikakaroon siya ng insecurity. Bakit siya lang ang tinutulungan mo? Bakit siya lang sa kanya ka nakapokus? May mga ganun. Tao na nakakonect kay Libra. Anong intention mo kay Libra? There's a struggle. May struggle situation. Tao na nakakonect kay Libra. Anong intention mo kay Libra? Or maaari dito is may tao magiging immature. Sana hindi kayo mabully dito, no? Kasi may bully situation ako eh. O may mambubully. At bakit ito ang iyong intention? Tandaan nyo, timeless reading tayo. Maaring tayo din is vice versa. Ang intention niya sa'yo,
Mari ikaw to ha, or siya. Intention niya sa'yo is to release yung sarili niya sa'yo. Kung kayo is magkahiwalay nito, nagkaroon siya ng pagpasya na I need to release myself dito. No? Kasi andun na rin naman yung sitwasyon na maaring ilang taon na to, may problema to sa pera? No. Kasi hindi pagiging emotional siya. Parang i-release niya yung sarili niya sa'yo. Magkakaroon siya ng decision making na i-release niya na yung sarili niya sa'yo. Mag-move on na siya. No? Ang nakikita ko dito. Pero ando siya sa sitwasyon na medyo hirap ata siya. Siguro andun yung sitwasyon na oo. Pero may isip ka niya eh. Darating yung time na maaring kumunik ulit to sa'yo. Kung kayo is magkahiwalay kasi maaring itong taon na to is may pagdadaanan na problema. Maaring pera or related to a family. Ganyan. Kung kayo is nagkahiwalay nito. Pero sa ngayon, sa nakikita ko dito, is i-release niya yung sarili niya sa'yo or you release yourself dito sa taon na to. Ganun. Para nandun siya sa sitwasyon na magkakaroon siya ng acceptance na okay, fine. Ganyan. Mag-move on na lang ako. Ganyan. Kung kayo is in a relationship, ang nakikita ko dito, isa sa inyo tahimik lang eh. Isa sa inyo tahimik lang, kahit na may nararamdaman na siyang hirap o there's a hardship situation, nagiging emotional lang siya deep inside. Itong tao na to, tahimik lang siya pero kumbaga may mga nililihim siya na nahirap o lungkot, no? Isa sa inyo. Sa nakita ko. Intention niya sa'yo ganun. Intention niya sa'yo, ayaw niyang malaman mo na nahihirapan siya sa relasyon o meron siya pinagdadaanan na pain, no, o lungkot. Ayaw niya na malaman mo sa nakita ko dito. Or vice versa tayo. Kaya intention niya sa'yo is to keep na lang yung kanyang feelings, no, sa nakita ko dito. Kung ikaw is single, ang nakikita ko sa'yo, it's time to heal and to begin a new start into your life. Mag-focus ka daw sa sarili mo, no? Mag-focus ka to growth. Kailangan mo na ngayon is to keep moving to reach your goal this time. Yun na nakita ko. Kung may darating, hindi ko pa nakikita. Tingnan natin, dapat iwasan ni Libra. Nag-iiba na yung boses ko. Kanina pa kasi ako dumadada. Ano ang dapat iwasan ni Libra? Timeless reading tayo. Ano pong ibig niyong sabihin, universe? Okay. Iwasan mo daw yung hindi mo mabalanse, yung feelings mo, yung pera mo, yung iwasan mo din yung hindi pahalagahan yung mga tao na binavalue ka o yung mga tao na minamahal ka o yung mga tao na malinis ang pakay sa'yo, no? Kumbaga, hindi ko naman sinabing iwasan mo yun. Doon ka mag-focus, ibig sabihin. Iwasan mo din yung manghinayang sa mga bagay o sitwasyon na naganap na. Tapos na yun eh. No? Tapos na siya. Mag-focus ka na lang sa new beginning ng buhay mo. Mag-focus ka sa sarili mo, tandaan mo. Mag-focus ka sa sarili mo, unahin mong mahalin yung sarili mo. And then, iwasan mo din na ma-empty yung bulsa mo, syempre. Diba? Iwasan mo din yung hindi ka mag-isip sa future. You need to control yourself sa paggastos din, no? Iwasan mo yun, hindi ka magkaroon ng controlling. Iwasan mo din na, kasi tandaan mo na sa sayo ang pagbabago, no? Sa nakita ko to. Iwasan mo yung
yung ma-pressure ka sa mga bagay-bagay, lalo na when it comes to a relationship, sa trabaho, sa relasyon, sa pera. Sabi nga dito, control yourself, di ba? Focus and i-let go na yung mga dapat i-let go. Start a new beginning into your life. And syempre, maging kontento sa meron ka sa ngayon. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo ikat sa buhay mo o alisin sa buhay mo. Iwasan mo din yung hindi ka makapag-forgive. No, forgiveness is needed din. Libra, ano ba to? Ano ba tong card mo? Anong nararamdaman mo sa tao na to? Hindi ba? Nagkagulo-gulo na yung card. Libra, ano ang nararamdaman mo sa taong nakakonect sa'yo? Ano ang nararamdaman mo? Tandaan mo, timeless reading tayo. Maaring vice versa rin tayo, ha? Nararamdaman mo sa kanya, marami kang naiisip na gusto mong gawin. Kung kayo is in a relationship, marami kang naiisip na gusto mong mangyari in this relationship. May mga sitwasyon na gusto mong baguhin, ganyan. May mga sitwasyon na gusto mong, kumbaga may mga wish come true ka when it comes in this relationship, no? Hindi ko nakikita yung, naiisip mo lang naman siya. Actually, naiisip mo siya dito, kasi you want to be stable. Siyempre, handun yung stability, handun yung caring mo dito sa relationship. Gusto mo na maibigay sa kanya yung satisfaction, no, ng relasyon na ito. O maibigay mo sa kanya yung happiness, joy, and fulfillment in this relationship. Yun yung nasa isip mo no, sa kanya. If you are in a relationship or vice versa tayo, yun nararamdaman mo sa kanya. Ayaw mo malungkot siya, diba? Kaya may mga bagay o gusto mong baguhin, ganyan, o mangyari sa nakita ko dito. Nasa isip mo pa lang naman siya. Pero nakita ko naman na ginagawa mo naman yung lahat. And then, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, nararamdaman mo sa kanya, nilet go mo na siya totally, no? Hindi yung pag-let go. Maari itong tao na to is umalis na rin o ikaw ang umiwas o umalis na sa kanya dito. Kasi andun yung nagkaroon na talaga ng malaking pagbabago in this relationship. May mga biglaang nangyari, siguro may mga biglaang na naganap o nangyari o nalaman mo sa kanya, no? Na makasarili pala siya, sarili niya lang iniisip niya. Nagkaroon ng burden dito sa relationship na to. Kumbaga, maaring nakita mo yung totoo niyang kulay. Diba? Yun ang nakita ko dito. And you are now starting to heal. Kumbaga, nandun na yung healing process mo sa nakita ko dito. No? And then also, kung single ka, huwag mo madaliin yung lahat. Huwag mo madaliin yung lahat sa nakita ko dito. Kailangan mo daw planuhin. Siyempre, kailangan magkaroon ka ng limitation na ngayon this time sa sarili mo. No, you need to be patient sa mga bagay. Kung darating man ang new love, wag mong madaliin na para hindi ka mag-miss o hindi mangyari yung tulad ng dati. Yan sa nakita ko dito. Siyempre, may mga dapat ka rin baguhin sa sarili mo dito. You need to change. Kumbaga, wag ka na yung dating ikaw na napakabait, ganyan. Hindi ko naman sinabi na maging masungit at maging salbahe kayo. Kumbaga, may mga dapat kang baguhin sa sarili mo. Diba? Limitahan mo na yung sarili mo, ibig sabihin. Yan ang nakikita ko sa'yo. Tanungin mo rin yung sarili mo kung ano yung mga gusto mong baguhin. May mga gusto mong i-change o i-let go o i-withdraw when it comes to yourself. Ano ba talaga yung gusto mo when it comes to love? Tanungin mo rin yung sarili mo. Ano ba yung gusto mo to
to fulfill your feelings. Ano ba gusto mo? Ano ba talaga yung gusto mo pagdating sa isang relasyon? Tanongin mo rin yung sarili mo para at least alam mo. Planuhin mong maigi. No? And then, mag-ingat din kayo kasi ang nakita ko, losing something valuable sa nakikita ko dito. Yun na nakita ko. And then also, sa iba sa inyo is maaring kayo is manakawan. Maari din na either hindi kayo manakawan, may mga malawawala sa inyong mahalagang bagay, malaglagan kayo, mahulugan kayo, may mga ganong sitwasyon. May burden nga. Ano pa ang opportunity na parating kay Libra? May mga disappointment ako nakikita. Maaring yung iba sa inyo mag-change yung mga pananaw nyo sa kanila. Magkakaroon ng changes or you need to change yung mga pananaw mo sa kinabukasan. Hindi nga ganun. Any opportunity pa kay Libra? Di ba ito yung si Moana? Moana ba yun? Yung parang ito si Moana, di ba? Yung may yung cartoons na na ang cute-cute niya. Para lang ha, parang siya to, parang siya yan. Hindi ko alam kung alam niyo yun. Hindi ko rin alam kung tama yung sinasabi kong cartoon eh. Any opportunity. Uy. May travel kayo? Uy, magkakaroon ka daw ng recovery. Magkakaroon ka daw ng recovery sa ibang aspeto ng buhay mo. Kumbaga, may mga bagay o sitwasyon na hirap ka na at pagod ka na. At this time daw siguro magiging more on wiser and stronger ka na this time. May mga ililib behind ka sa nakikita ko dito. May mga, iba sa inyo may travel nga eh. Iba nga sa inyo may mga gagawin kayo. Maaari may travel kayo after 6 months, 6 weeks, 6 days, or by June, no? Maaaring doon sa travel, ako nakikita sa inyo. Or magkakaroon ng recovery sa'yo. Kumbaga, maibabalik mo yung confidence, strength, and yung pride mo. Ganyan. Ang nakita ko rin na parating sa'yo is may tao dito na susuportahan ka niya. Kung may taong umalis o may taong nagkaroon ng distance or there's a person who is in a distance, magkakaroon kayo ng recovery. No? Magkakaroon ng pagsasaayo sa isang tao. Maaring sa kasamahan mo sa trabaho, sa karelasyon mo, sa kung sino man siyang nakakonect sa'yo. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, meron tayo. Yun na nakikita ko dito. And also, kung may mga nararamdaman kayong sakit, any sakit, kung ano yung mga painful situation, it's more on recovery to. May isang sitwasyon na malalakpasan mo na. There's a victory and success. Ako nakikita dito. Yun. May victory and success eh. Kuhanin ko ha. Para malay nyo eh. Yung victory and success mo eh tumama ka pala. Tingnan natin. Merong may union. Ibig sabihin, may tao dito na mako-connect sa'yo. Maaari itong tao na to is dati nasa malayo siya, and then magkakaroon kayo ng connection. Or in a distance. Maaring nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, ganyan. Magkakaroon ng connection. Muli. May tao dito na gusto niya magkaroon ng recovery sa'yo. May tao na magkakaroon ng togetherness or union. Or magkakaroon, may mga tao kang makikilala. No? Sa buhay mo. And also, sa nakita ko, may papasok na pera sa'yo. Naku, ito na ata to. May papasok na pera sa iba sa inyo, no? And also, marirecognize ka raw eh. Hindi ko alam kung nasa maraming tao ka. Maring artista ka, YouTuber ka,
may networking ka, you're in networking, or parang either pupunta ka sa maraming tao, or you're in a place na maraming tao, maaring artista ka, ganyan, maaring sikat ka, you will become a center of attention, kumbaga. Maaring pag-uusapan ka, ganyan. Iba sa inyo is, may tao ako nakikita, hindi ko alam kung pas na to. Siguro may taong susuportahan mo because maaring meron siya pinagdadaanan na hirap. Sa nakita ko dito, maaring magpapa-ospital, nagpapa-doktor, or may rehabilitation. Ako nakita sa taong malapit sa iyo. Or maaring hihingi lang ng tulong sa iyo. Maaring hihingi ng suporta at hihingi ng tulong sa iyo. Or vice versa. Parang andun din yung sitwasyon na matatapos na yung worst na pinagdadaanan mo sa buhay. May mga magtatapos. Tulad ng sabi ko kanina. Kamusta yung money ni ano? Hindi ba sumasakit yung ulo nyo? Paa nyo? Hindi ba sumasakit? Kamusta po yung money ni Libra, Universe? Tingnan natin. Timeless reading tayo. Universe, ano pong ibig nyo sabihin? Nako, when it comes sa money mo, meron kang pagsisihan. Kasi hindi ka nanindigan. Yun na nakita ko dito. May mga pagsisisihan ka raw o kaya nandun yung sitwasyon na hindi ka makakaipon ng pera. Sana hindi lahat ano. Ang nakita ko to with comes sa money mo is a bad news, no? Bad news in early matter. Kasi why? Ang nakikita ko kasi dito, hindi ka daw mag-iisip o hindi mo maiisip. Maaring iniisip mo, pero may mga bagay o sitwasyon talaga na kinakailangan, di ba? Ganun. Kasi ang nakita ko dito, may mga bagay na hindi mo pag-iisipan in advance. Yun ang nakita ko. Na maaring at the end, pagsisihan mo. Ganun. Maaring hindi ka magtitiwala sa intuition mo. Halimbawa, sinabi ng intuition mo na, halimbawa, may nagustuhan ka. Meron kang iPhone 16. Kaso, nung umabas yung iPhone 17, di ba? Sinabi ng intuition mo, huwag ka na lang muna magpalit kasi gumagana pa naman yung iPhone mo at hindi naman yan sira. Kumbaga, pero hindi ka nakinig sa intuition mo. Di ba? O tapos, siyempre nakabili ka na ng iPhone 17. Ibig sabihin, is medyo hindi ka makakaipon. Magiging irresponsible ka kasi sa pera mo eh. Hindi ka makakaipon ng pera. Diba? Malalack of common sense ka when it comes sa pagdating sa money. Magkakaroon ka ng healthy lifestyle. O kaya hindi nyo may mga bagay na ipagpapaliban mo when it comes, sa next time na lang ako mag-ipon, ganito na lang, ganyan. Yun na nakita ko. Pero pag ingatan nyo yung money, pero kung nakikita ko dito, sabihin mo sa akin, ate magsasucess, hindi ko pa nakikita magsasucess. It's more on stressful kasi itong money mo. Kasi hindi ka mag-iisip daw ng advance. Kaya ngayon, kung ano yung lumabas dito na hindi ka nag-isip ng advance, ibig sabihin, pag-isipan mo na siya in reverse. Sabi ni ate, pag-isipan ko maigi na kailangan mag-ipon ako ng pera, kung kailangan kong maghigpit ako, yung mga ganun. Ganyan. Kumbaga, maging responsable ka pagdating sa pera. Yun. Huwag ka lang umasa, kasi okay lang kasi may sahod naman ako next month eh. Okay lang kasi parating naman na pera sa akin. Huwag ka lang dun umasa, ibig sabihin. You need to think advance. Arigato naman si God bless.